buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Blessed day to every one of you. What an honor and privilege to be able to share to you in your devotionals. The topic that I will be sharing to you is about the role of the Father in the crucifixion. Let me read to you God's word in Romans chapter 3, verse 23. For everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. What is the role of the Father in the crucifixion? Makikita po natin sa talatang ito na aking binasa that the Father is the ultimate God. And being the ultimate God, kinakailangan po na magkaroon po ng access ang tao sa Kanya. And in the natural, dahil ang tao po ay nagkasala laban sa Kanya, wala pong kakayanan ang tao na umabot sa pamantayang itinakda ng Diyos para tayo po ay magkamit ng absolute na kapatawaran sa ating kasalanan. In Leviticus chapter 4, we would see ang iba't iba pong mga paghahandog na kailangan gawin ng tao para magkaroon po temporarily ng kapatawaran ang kasalanan ng tao. But thanks be to God, dahil wala po tayong kakayanan, God Himself
made a way for us to be reconciled with Him. And how is that possible? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, it says, "For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." The truth is, God was in Jesus Christ reconciling the world to Himself. Sa kabila po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo patungo po sa krus, habang nakapako sa krus at hanggang sa kanyang kamatayan, God was with the Lord Jesus Christ. God the Father worked in and God the Father worked with the Son, reconciling the world to Himself. Ibig sabihin po, hindi lang Panginoong Kristo ang gumawa ng kaparaanan, kundi ang Diyos mismo ang gumawa ng kaparaanan. And how is that possible? Dahil alam ng Panginoong Kristo kung anong kalooban ng ating pong Ama. Di po ba sa kanyang pananalangin sa hardin ng Getsemani, kanyang hiniling sa Ama, kung maaari, alisin ang saro ng pagdurusa sa kanya. Sapagkat alam niya ang magiging tindi na kinakailangan po niyang harapin. Hindi lang siguro yung kamatayan, kung hindi lalo-lalo na po yung betrayal ng mga tao katulad po ni Judas at ni Pedro na hindi po niya itinuring na iba because he has invested so much in their lives. At napakahirap po na tayo po ay i-betray ng mga tao na mahal natin, mga tao na pinahalagahan natin, at mga tao na itinuring po natin bilang pamilya. Pero alam din po ng Panginoong Kristo na yun ang kanyang dapat gawin. Maaring tanungin natin, bakit nga ba kinakailangan pa ni Jesus pumunta sa krus? Bakit hindi na lang ang gawin ng Diyos ay patawarin ang lahat ng kasalanan ng tao? Tama po. Kaya lang may requirement ang Diyos at kinakailangang merong makaabot sa pamantayan ng Diyos. And in John chapter 1, John the Baptist himself declared that Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kaya we would also read in the book of Isaiah chapter 53 verse 10. The Lord was pleased to crush him, putting him to grief. Alam na po ng bawat isa po sa atin na si Jesus na pinakamamahal na anak ng Diyos Ama ay isinugo niya upang magsilbing kapatawaran ng kasalanan at kabayaran ng kasalanan ng bawat isa po sa atin. And this points us to the second topic about the role of the Father in the crucifixion. That the Father is the ultimate lover and giver. Romans chapter 5 verse 8 declares, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." Imagine that. Habang tayo ay makasalanan pa, hindi lumalapit sa Panginoon, walang ginagawa, namumuhay para sa ating sarili, minahal na tayo ng Diyos. Kaya nga madalas, tinatanong ko po kapag ako po ay nagsishare ng gospel, naniniwala po ba kayo na mahal kayo ng Diyos? At maraming tao, kung hindi man lahat ay sumasagot ng oo, mahal sila ng Diyos. Pero alam niyo po, hindi lang tayo mahal ng Diyos Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kasi makasalanan pa tayo, inibig niya na po tayo. And that proves that the Father is the ultimate lover and giver. Lover sapagkat wala po tayong ginawa. And the Word of God declares that we love because first God loved us. And what motivated Jesus to offer up Himself as a sacrifice, as a ransom for the forgiveness of our sins is the love of the Father. I want you to all to understand. Gusto ko pong maunawaan ng bawat isa po sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos ay wala pong kapantay.
Ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional at ang pag-ibig po ng Diyos, wala po tayong dapat gawin para ito po ay makamit natin. Sapagkat nung una pa man, habang tayo makasalanan pa, minahal na tayo. So, ibig ba sabihin nun, dahil wala tayong ginawa, okay lang na magpatuloy sa pagkakasala? Hindi po. Dahil nadama na natin ang pag-ibig ng Diyos, marapat lang, suklian po natin ang pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagmamahal sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. At ang pangatlo po, the role of the Father in the crucifixion is being the ultimate Father. In Luke chapter 23, verse 34, the first words that Jesus declared while he was hanging on the cross was, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Imagine that. Nakapako na si Jesus sa krus at nararanasan niya na ang pinakamatinding hirap na kanyang dinanas sa buhay niya bilang isang tao. Pero bakit nagawa ng ating Panginoong Jesucristo na hingin pa ang pagpapatawad ng Diyos Ama sapagkat hindi alam ng mga taong nagpako sa kanya sa krus ang kanilang ginagawa? Totoo po yun. The ultimate motivation of Jesus is because He knows that it is the Father's will for Him to suffer. Jesus was mistreated. He was considered the enemy of God, even though He was not. And Jesus was punished like all the sinners that should receive the punishment na kanyang nakamit. Sapagkat ang katotohanan po, siya po ang kalooban ng Diyos Ama na ialay para mapatawad po ang ating pong mga pagkakasala. Jesus performed the most holy service unto God the Father when He offered up Himself. At ang totoo po, kalooban ng Diyos Ama na si Jesus ay mapako sa krus hanggang sa siya'y mamatay. So, dito po natin makikita that the Father didn't leave Jesus. Pero bakit may statement at sinabi ni Jesus, my God, why have you forsaken me?" Iba po ang address ng Panginoong Jesucristo nung una, na Father, forgive them for they do not know what they are doing. Dun sa kanyang statement, sa one of the 7 last words, when He said, my God, why have you forsaken me? Sapagkat ang katotohanan po, mga kapatid, na dapat po nating maunawaan, na God Himself turned away from the Lord Jesus Christ because at that moment when Jesus was hanging on the cross, kinailangan po ng Panginoong Jesucristo pasanin ang lahat ng kasalanan ng tao. And God was not a father at that time. He was being God Himself that needs to truly put judgment on the sins that mankind has done. Pero sa isang iglap, binata po yun, pinasa ng ating Panginoong Jesucristo, at sa isang iglap, nagkaroon po ng kapatawaran ang tao po. Bakit po? Because before the Lord Jesus Christ said, "It is finished," nahati po yung kortina sa krus, nahati po ang kortina habang siya'y nakapako sa krus when He said, "It is finished," sapagkat alam na ng ating Panginoong Jesucristo na natupad niya na ang kalooban ng Ama. Kaya sa bandang huli, kanyang sinabi, "Father, into your hands I commit my spirit." Ano pong makikita natin dito? Una, pinag-aralan po natin that the role of the Father in the crucifixion is being the ultimate God. Pangalawa, being the ultimate lover and giver. At pangatlo, being the ultimate Father. Why? Because as a Father, He could never leave His Son. He was always there beside the Lord Jesus Christ. There are three questions that I want us to reflect to. Number 1, who is God, the Father, to you? Sino ba ang Diyos, Ama,
sa buhay po natin. Pangalawa, that we should answer as we reflect upon is how we felt the love of the Father who gave up His one and only Son to express His love for us. Nadama na ba natin ang pag-ibig ng Diyos Ama na nag-alay ng Kanyang sariling anak para lang makamit natin ang Kanyang pag-ibig? At pangatlo, are you willing to make Him your Father and obey Him just like the Lord Jesus Christ? Handa ka ba na ialay ang iyong sarili at gawin siyang Ama tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na sumunod sa kalooban ng ating Ama? Let me pray for every one of you today. Heavenly Father, we thank you for your great love to every one of us. May it be that as we reflect upon what you have done on the cross through the life of the Lord Jesus Christ, you were the ultimate God, you were the ultimate lover and giver, and you were the ultimate Father who never left the Lord Jesus. May it be na sa buhay din po namin, mapahalagahan po namin hindi lang inyong pagiging Diyos, kundi ang inyong pagiging Ama sa buhay po namin. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Patunay ng katapatan mo.
Ikaw ay mabuti.